In this video, we will review one of Pangil sa Pangil Matira Mayaman most anticipated battle. Man, I personally am wanting and craving this battle to happen since they both embrace the villain role and the character that they are. And that battle I'm talking about, man, Akata versus Badang. I know some of you guys have been waiting and anticipated for this battle to happen since last year. Man, let's not wait any longer and then get into this review, man. This is going to be fun. Hindi na sila nag-coin toss, piniling baunan ni Akata si Badang, partida daw. Matira Mayaman, pangil sa pangil, sagbangan na! Good morning! Praning! Good morning. Ano? Rapist at manyakis na naman ng iyong atake? Tangina pare, yung issue ko na lagi niyong sinasabi, pang-motivate ko yung sa aking sarili. Lalo akong lumalakas kapag binabanggit niyo yung palagi, kaya sige! At anong sinasabi mo na kung saan sila kumakain doon ka tumatae? Ako, kung saan ka tumatae, doon naman ako nagtatapo ng mga tae. Tayo na agad eh. Sa bakanting lote ka lang pala tumataing leche ka. Doon kita ite-therapy session habang dinidilangan ng aso kasi tae ka. At hindi ibabalik yung katinukan sa sarili mo kahit hindi pa bumabalik yung ROI mo. Matapang ka ba talaga? Tumingin ka sa akin, I2. Ako ang tunay na ROI base sa aking statement. Ganito ng isang api, tawagin mo akong return of innocent. Bars! Dapat alam mo yan, kasi tapos ka ng kolehiyo. Hindi yung nagdesisyon na yung korte, mga bobong haters pa rin paniniwalaan mo. Di ba nga, kaya tapos ka ng kolehiyo? Kaya tanong ko sa'yo, anong feeling ng edukadong bobo? Yung tipong pinagsisigawan mo na mataas ang pinag-aralan mo pero hindi mo maunawaan ang salitang acquitted sa kaso. Ganun kakagago. Ganun kakagago. Salitang acquitted, hindi mo maunawaan ang ibig sabihin ng salitang acquitted na tao. Kaya naalala ko, nung grade 1 ako, ikaw pala yung batang pinapahirang ko ng kulangot sa ulo. Inaagawan ko to ng pagkain, kinikikilan hanggang maglupasay siya. Iiyak ng todo kasabay ng tulo ng laway niya. Kasi bata pa lang ako, gangster na. Araw-araw ko itong binabatukan hanggang nagpa-transfer ka. Pero nagpa-kick out pa rin ako para sundan lang kita. Dahil di kumpleto ang araw ko kapag hindi ko sinasampal siya. Tapos nung high school na kami, hindi pa rin siya pwedeng hindi magpa-copy sa akin ng test. Kasi alam niyang mabubugbog siya sa akin sa oras ng recess. Kaya nga nagkaganyan ka, naalog ang utak mo. Katanga ka na ngayon, dati ni ko na bano. Bano ka pa rin naman, nag-i-English ka lang. Para di ka masabihan ng supot, mga bara mo, tinataglish mo lang. What the fuck? Are you fucking insane? Ang dinulot mong katangahan sa sarili mo, nothing but a shame. Oo, isang anak mayaman ka. Kaso pag nadapuan ka ng langaw, nagkakasakit ka na. Konting ubo mo lang, puta, pinapa-hospital ka na. Ako, sanay sa kalye, maarawan, maulanan, dumidiskarte. Malakas na tao kahit pagod, naliligo pa sa gabi. Ikaw, makakita ka lang ng lamok, meron ka ng dengue. Kaya pag inaasar ko to, nag-aagaw buhay na. Ikaw ba naman ipahabol ko sa aso tapos tatawanan lang kita? Matotrauma ka talagang isip bata ka. Kaya nga galit na galit ka sa akin, di ba? Dahil binata na tayo, binubuli pa rin kita. Hanggang dito sa PSP, kinukupal pa rin kita. Kahit saan kang liga pumunta, walang hiyain kita. Papasok ka sa CR, susundan pa rin kita. Iihian kita sa ulo kahit na tumatai ka pa. Wala akong palalampasin na oras tanga. Yung tipong para di kita pagtripan kahit walang dahilan, bibigyan mo ako ng pera. Kasi nga, galit ka sa akin, di ba? Dahil isa kang special child na kulang sa aruga. Oo, mayaman ka nga, kaso pag kumain ka sa karinderya, nagpapa-bill out ka pa.
Wow! Social talaga. Sabaw na lang hinihigop mo, nagcha-chopstick ka pa. Di ba, rich kid? Hindi ka ma-rich. At big time to pag nagbibigay ng tip. Tinuturo niya sa lugar niya ang lahat ng mga adik. Of course. Mongoloid ka talaga since birth, tama. Maghapon kayo nakausap yung sarili kasi weird na bata. Kaya yung tulad mo na bugok, mahinang klase yan. Yung tipong ang liit ng problema, puta, maglalaslas na yan. Paano pa kung naranasan mo mga pinagdaanan ko? Nilait ng mundo, hinusgahan ng mga tao, baka nasira na yung ulo mo at nagbigti ka ng putang ina mo. Dahil wala ka sariling desisyon, nakadepende ka sa mama mo. Marangya nga buhay mo, pero magulo naman ang estado mo. Diploma mo, ipapalamon ko yan sa'yo. Hindi yan ang basihan ng tao para maging ganap ka na tao. Hindi yan ang basihan dito sa mundo. Kaya kung yan ang basihan mo, ipaprint mo. Ilagay mo sa harap at likod mo, pag babattle ka, ilagay mo sa harap at likod mo. At sabihin mo sa mga tao, diploma ko to. Ano, panis kayo? Tsaka kamanlimos ng pagmamahal at respeto. Hindi ko minamalit ang diploma kaso masyado kang arugante. Hindi ka naman lihitimo na negosyante, minamalit mo pa kaming mga dumidiskarte. Kaya wag mo akong yayabangan ng mga negosyo, no, na hindi naman ikaw ang nagsakripisyo. Oo, chili garlic lang ang negosyo ko, pero proud ako na ako ang nagtayo. Kaya kung mamaliitin mo ako, taas noo pa rin ako. At least kumikita ako sa sariling pinagpaguran ko na hindi ako umaasa sa mga inutil na mga putang inang magulang mo. Kaya wag mo akong yayabangan ng binigay ng mama mo na kotse. Ako, kahit motor lang napundar ko sa ngayon, at least ako ang bumili. Leche, mayaman ka nga po. Mataas nga pinag-aralan mo, pero lahat ng klase ng grain pinag-aralan ko. Mayaman ka tanga, putang ina, mayabang lang ako. Pero dumadami ipon ko sa bangko dahil sa pagsisikap kong ito. Kaya tatalunin ko yung diploma mo ng putang inang diskarte ko. Pakyo ka, sir. Bumili na ako ng kotse, lalabas this year. Solid person. Round 1, Akata, let's go! Let's go! Hi! Tito Badang! Una pa lang, aaminin ko nang idol ko po kayo. Bilang fan, pwede bang magparinig ng sample ko sa'yo? Pwede? Sige. Ganito ba mag-battle rap? Tumungga ng jean, blackout malamang, tumba sa sahig, knockout ni Saddam, tumodo ang yanig, Al-Qaeda yung bomb, pumondo ng yin, nawala yang balanse biglang, alakazam, kung sa Muslim, ito ay haram, Allahu Akbar, hindi ito prank, paktay ka badang, intro pa lang. Matik, alam nyo ng dehings boring pag may akatang nakasampa. Di lang to basta good morning. Magandang umaga talaga. Kaya ano Cebu? Segpengen eh? Pwe! Ang baduy ng puki ng ina! Bibus! Fuck you! Para sa iyong ginawa! Nag-hire ka ng low IQ, nag-iisip ka ba? For your information, di ako nagpataas ng value para yung quality ibaba! Ano yan? Para lang ba maging labis palaman ng wallet mo, pati tong akusadong manyakis, minamarket mo? Walk in the park. Tito Badang! Tito Badang! Stupid motherfucker na maraming satsat. Isa ka sa dahilan kung ba't kredibilidad ng battle ay bad. Kung talagang eksena gusto nyong kalidad umangat, dapat unang requirement bilang battle rapper, college grad.
Huwag kayo nagpapapasok ng mga utak nana. Tago niyo yung mga tulad nito, may mga bata. Silang mga inosenteng mata na nakakaawa. Silang nakakakita ng ganitong halimbawa. Isipin nyo, example ng tao, Tito Badang. Ano yan? Definisyon ng mga taong hanggang dyan na lang. Ay. Ba't ba kasi ang dami mong katulad na utak boy? Mga gunggong na hirap umangat bilang Pinoy. Panay hipokrito pangkala mo di makasalanan. Porket pag-asenso di makayanan. Panay palusot na lang di habol yumaman. Gago ka ba? Seryoso, hindi tayo aasenso sa ganitong proseso. Kaya nga ako, ngayon pa lang tinatarget ko na Kongreso. ROI na siguradong malakihang presyo nang di ako matulad sa tulad mong laya sa kulungan, ngunit sa kahirapan nanatiling preso. Bastos na kung bastos. Hindi ka surprising. Piece of cake ka lang na wala pang icing. Sinayang mo yung flat, sana tinapat na lang sa... Sinayang niya yung slot, sana tinapat na lang sa uprising. Sinabi ko na, sayang eh. Total, sa sahod ako nagpaangat. Yun ay uprising. Kidding aside, kung sahod na pataas, ano pang pwede kong magawa? Galing. Baka pag pinasahan niyo ako ng batas, biglang umasenso tong bansa. Kaso yung mga kapwa ko MC, ayaw ko manalo eh. Kaya sige lang, Tito, uwi mo na yung boto ng mga hurado. Basta pag ako kumandidato, akin boto ng mga tao. Sa akin boto ng mga tao. Fuck! Wala na yata ng resibo yung ROI. De, pero seryoso, mahal ko kayo. Pangako, pag ako nakapwesto, pag nangurakot ako, konti lang. Sisiguraduhin ko sa inyo na pag nagbisyo ako, chonky lang. Kaya kung ako sa'yo, Tito, wag mo na akong awayin. Ako nang bahala sa'yo sa future kapag wala ka nang makain. Promise, tutulungan kita. Basta ikay magpakabait. Yang mga kamay mo, wag mo kung san-san dinidikit. Babe Darwin, matuto kang makinig. Sa mga tulad kong nag-iisip at matuto ka rin maghintay at wag masyadong mainip. Pagkat pag akatakadil, madelay man yung ROI, siguradong babalik! God complex na kung God complex, pero kaya ko kayong iligtas. Akata effect, siguradong mas effective pag naging Pangulo ng Pinas. Tangina nyo, huwag kayong tumawa. Ako'y seryoso talaga. Kung gusto nyo maging first world to na bansa, vote for Akata. At seryoso, tanda. Huwag ka masyadong seryoso, tanda. Ginamit lang kita sa pangangampanya. Time. Those are both solid first round. All right, man. This is really crazy. Let's talk about. All right. Angles Badang used it on his first round for this one. Past issues, past lines, educational background and attainment, bullying, and personals. These are the angles that he used against Akata. These are the lines that I like from that first round. These are the things I personally like. All right. So yours might have more or might have less, but for me, these are the ones that made it mark for me. So number one, sabi niya, ako ang tunay na ROI base sa aking statement. Ganito ng api, tawagin mo akong return of investment. So this one is, the bar, this one is good, yung ROI. And I like how he approached it na naging mas memorable siya because, it's
double entendre because he is doubling down doon sa stumble ni Akita na nagmarka doon sa laban lang ni Pistol, right? So, him using yung ROI lang na word, ngayon pa lang di ba? Pag sinabi yung salitang ROI sa battle, sino unang maalala mo? Exactly, si Akita. So, that's a good approach na ginawa ni Badang na to make that punchline even more powerful or making its mark impactful is syempre making heavy sense of that ROI. Kumbaga, bigyan mo ng konting diin yung ROI, and that's a good way to double down ng pang-asar kay Akata, yung double down and yung ROI rather, yung ROI. And I also love the wordplay, di ba? At saka bar. Then sa ROI, Return of Innocent. So yeah, nahanapan pa ni Badang na paano ipagdugtungin nun. We have to give props to Badang on that one. Number 2, sabi niya, kaya nga nagkaganyan ka, naalog ang utak mo, akatanga ka na ngayon, dati Nico na Bano. Bano ka pa rin, nag-English ka lang. So, what Badang is using here is that he's really doubling down on issues or attacks or angles laban kay Akata or Nico that really have its own life. Alam mo yun, may sariling buhay to Kagaya ng ROI, may sariling buhay na yung na yan, yung word na yan kay Akata. Kasi nga, dyan siya nag-stumble laban kay Pistol. Ngayon, yung paano naman na word, syempre, Gapo, siyang presidente dati, di ba, nung parang Central Region Bar somewhere. Basta siya yung pinakakilala, parang presidente siya dun sa Gapo. And naturingan niya, di ba, for a long while, basta daw Gapo, Bano. Ngayon, nahanapan ng wordplay yun ni Badang, na akatanga ka na ngayon, dating Nikom Bano. Which is, yeah. So, and I like how he is. Ito yung mga ambitious attempt. And not really ambitious, pero yung mga yung mga angles, stretch angles na actually kung na-place or na-set up ito ni Badang na maayos, maganda sana Maganda yung yung attempt niya. It's really a good attempt. Yung hindi porket hindi porket Inglesero basta niya. Banu ka pa rin naman nag-English ka lang. This is a social di ba? Parang social norm ba ito or social issue or anything. Basta this is something of the social relevance na 'di ba issue talaga yun na pag magaling daw mag-English automatic matalino na sa Philippines no. So what Badang is really breaking out in here is that yun nga, hindi porket Inglesero matalino. Yeah, kasi yan parang norm sa Philippines na belief yan pag narinig lang na kasi masyado tayo, 'di ba na-colonize kasi tayo ng Western world and we are closely tied sa Western world, US and all that. Even our government are closely tied sa Western world. So iba yung dating sa atin when nakikita natin evident yung heavy influence ng Western on that person or on that thing. Kaya nga ba pag imported, galing US yan, talagang we already automatically believe na high quality kasi galing West. So yun yung inaatake dito ni Badang. Galing yan. Again, we have to give props to those attempts or yung mga angles na pilit na inaatake ni Badang si Akata. At saka yung I like yung 'di ba rich kid, hindi ka ma-rich at big time to pag nagbibigay ng tip. Sabi niya, tinuturo niya sa lugar niya ang lahat ng mga addict. So yan, bakit siya maganda? Dahil if you don't notice, yung sabi niya, 'di ba rich kid, hindi ka ma-rich. Homophones 'yun nag-homophones na si Tita Badang. Homophones 'yun yung rich na mayaman at saka rich na maabot. Di ba? R-I-C-H at saka yung R-E-A-C-H. Homophones. Pareho ng tunog pero magkaiba yung meaning at saka spelling. So, technically, nagte-technical writing na ngayon si Tito Badang. So, we have to give credit to that, no? Yun, homophones yun. Tapos, tsaka yung bar niya dito na, kapag nagbibigay ng tip, sabi niya ganun, tinuturo niya sa lugar niya ang lahat ng mga addict. So, I like the attempt of putting layers on his lines, making it depth.
'Di ba? Making it more depth. Nagkakaroon siya ng lalim 'no, yung mga lines ni Badang. Hindi lang yung parang dati sinasanay tayo kay Badang na sabi ko nga na first intro pa lang tayo na kaagad yung mga gano'n. Kasi gano'n hindi naman natin minamaliit si Badang, pero yun kasi talaga yung style niya, yung talagang barubal street talaga and all that. So, I like his attempt and what he's really doing here, putting depth dun sa kanyang mga lines at may mga double meaning pa siya. Um, yeah, yung tip kasi yun, ba yung tip sa what do you call this, sa restaurant, bibigay ka ng pera or bonus, some sort of reward dun sa service na natanggap mo. And tip na nagbibigay ka ng ano, ng information sa authority, sa mga otoridad, tip sa police and all that. And yun yung double meaning niya, tip at saka tip na bibigyan ng bonus dahil nga si Akata, 'di ba, lagi siyang may issue sa pera. 'Di ba, yung ano na yan, yung pagpapataas ng talent fee and all that. Hindi ko sinasabi personally si Akata may issue sa pera. What I am trying to say here is that si Akata associated siya pagdating sa issue sa pera than sa in the battle rap world. Nagets niyo? So maganda yung attempt na ni Badang. Na tip kasi associated siya sa pera and tip dun sa sinabi daw ni oo, yung, tip na associated sa pera tsaka tip na pagbibigay ng information daw sa mga adik. I do not know doon sa second meaning yung pagbibigay ng, information sa mga adik kasi alam ko may issue rin sila. Parang may associated si Akata tsaka si Lanceta sa mga drug usage, and all that. Again, hindi natin sila pinagbibintangan, ano lang, associated. Kaya nasasama-sama lang palaging pangalan nila, nadadawit rather sa mga ganong issue. So yeah, I like the depth and I believe he is more effective though sa akin I just believe that he is more effective in comedy than serious bar si Badang. Just just my personal opinion because if you notice, even when he is trying when he is even when he is throwing bars, 'di ba? People are still laughing, 'di ba? Natatawa pa rin yung mga tao kahit na bars na yung binabati niya na serious. And when he throws a bar, people goes, "Woo!" Sometimes, 'di ba? Sometimes lang naman to. Sometimes, 'di ba? When he's throwing a bar, people natatawa pa rin sila kasi I don't know, maybe it's the delivery, pero maganda yung delivery ni Badang talaga. Pero, 'di ba? Most of the time, people are still laughing kasi I don't know. Parang natatawa siguro sila, "Oh, talaga ba galing sa yan ba and all that." And sometimes, people are like pero yung woo na yun kasi more on yung, "Woo, di namin ine-expect yun galing sa'yo, Hindi yung na, "Damn, that's smart." 'Di ba? Magkaiba yun, yung reaction mo parang, "Di namin expect yun sa'yo, Badang, Kaya mo rin pala yun." Yung gano'n. So, just my personal opinion, I think Badang's better off 'no, solid na yung comedy siya. So, overall itong round 1 na ito, you can feel, Badang's aggressiveness and excitement 'no, simula pa lang with the way he throws his line, 'di ba? Every punto talaga has the end, simula pa lang kahit yung tae talagang may lalim na, eh. So, if I were him, I would have or the people around him 'no, I would have just gone comedy through and through. Kasi mas effective talaga siya dun and just when he starts doing aggressive and, more serious, that's when I think he is losing the people. Because people are expecting something from him that's comedy. Yun talaga yung expect ng mga tao sa kanya, di ba? And there's no shame on that, Hindi ko sinasabing, "Oh, huwag ka na magpanggap na matalino, hindi ka matalino." No, 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 no. What I'm saying is that where you are more effective, and to me personally, I think si Badang, he's more effective kung pure comedy through and through. Again, no shame on that. Look at Sinyo, Si Sinyo, he's one of the best MCs out there. Heavyweights talaga. And look at his style. He goes heavy talaga on comedy through and through. Round 1 hanggang round 3 talagang puro comedy. People also expects that from him, eh. 'Di ba kay Sinyo? We expect that when you watch Sinyo, ikaw ba pag manonood ka, "Uy, may bagong upload laban Sinyo," or even live, do you expect him to throw bars na talaga malulot? No, no, no. You watch Sinyo for you to have a good laugh, 'di ba? And there's no shame on that.
Kasi yun yung effective sa kanya. And it's okay. That's like exactly what I'm saying with Badang. Badang. If he just embraces what he is really good at, I think he can bring a different level of entertainment dun sa kanyang sa kanyang mga rounds. So um uh, I think Badang should should really embrace it, no? He should really start embracing what people are paying to see him for. Yun talaga. Which is also good because you know whether you like it or not. Badang right now is a draw. What do I mean by draw? Meaning he brings eyeballs talaga and people people pays to see him. And that's a W, diba? Excuse me. That's a W right now sa mga league or so any event at all. People are really paying to see him, whether you like it or not. Kasi in terms of entertainment, he is at his peak right now. Na papanoorin talaga siya ng mga tao ngayon na hindi na kasi siya mediocre. Hindi na rin siya kumbaga hindi na siya mediocre and heavyweight siya si Badang. Whether you like it or not, you have to admit na si Badang hindi na siya mediocre at saka hindi heavyweight na talaga siya. He's one of the heavyweights in terms, okay, let me put that primes in terms of draw. Okay, kumbaga yung in terms of papanoorin ba ng mga tao or hindi. In terms of can he draw views? Yes, he can. He's one of the battle MCs right now that can make views draw talaga. And just to prove 14 hours pa lang to 500,000 500,000 views. Imagine. And you cannot say na dahil lang yung kay Akta. You have to also give props and flowers kay Badang. He's a draw right now, whether you like it or not. I'm not saying na hindi siya mediocre in terms of, I'm not saying na hindi siya mediocre at heavyweight siya in terms of technical writing. Though there are attempts sa kanya mga lines, there are attempts. I'm not saying na it's in terms of technical writing or rapping. Hindi. Entertaining kasi talaga si Badang. Yun yung yung meron siya. Even Looney affirms that. So, yeah, he is really getting the biggest reaction when he goes heavy sa comedy. And that is what people are, again, I will reiterate and repeat this, people are paying to see Badang, whether you like it or not. Talagang, he is a draw right now. He's like Conor McGregor, diba? Si Conor McGregor, even if he's on a losing streak right now, when was the last time Conor McGregor won? I think the last one that Conor McGregor had was against Cowboy Cerrone. Short notice pa yun, the fight ni Cowboy Cerrone. That was like when? Years ago. But if you put Conor McGregor on a card, it's still gonna draw people, still gonna draw eyeballs because of the entertainment factor that he brings. And that's exactly where Badang is right now. Badang is one of the heavyweights in terms of viewership, in terms of people tuning in terms of draw. Isa talaga siya ngayon sa mga hinihintay at pinapanood ng mga tao. And we have to give him the flowers on that. Now, let's talk about Akata's first round. Akata's first round, ito yung mga angles naman niya. Phoebus, low IQ, personals, selfie bars, pricing call-outs, at saka election. Yun, doon niya tinapos. Ito naman, these are the lines that I like from Akata's first round. Again, some of you might have more, some of you might have less, but these ones are the ones I like. Number one, sabi niya, FU para sa yung ginawa. He is referring to kay Phoebus. FU para sa yung ginawa. Nag-hire ka ng low IQ, nag-iisip ka ba? Uy, double meaning yun. Kasi, parang ang pinapalabas ni Akata dito is, parehong low IQ si Phoebus at saka si Badang. Kasi kung hindi ka low IQ, bakit low IQ yung iha-hire mo? Di ba? Kung matalino ka, saka matalino rin yung hinire mo. Yun yung pinapalabas niya, ba't nag-hire ka ng bobo? Nag-iisip ka ba? So, yun yung double meaning, no? Nakakatawa lang to kasi pangalawang battle na to ni Akata, tapos tinira ang panimula niya, di ba? Tinira niya agad si Phoebus.
which is funny. So but double meaning 'yun, yung naghahanap ka ng low IQ, nag-iisip ka ba? So tinira niya si Badang at saka si Phoebus at the same time, one line, categorizing them under the same umbrella ng mga low IQ daw. Kasi 'di ba parang si Phoebus ano siya, binibigyan niya ng battle he is really giving Badang a chance, no? And it's Badang is good for business in terms of like viewership at saka entertainment factor. So yeah, we cannot take that away from him. Though again, I know the current issue as of this day na I'm shooting this video. I know the current issue that Badang is involved with sa kanyang comment about kay Glock 9 at sa baklang anak ni Glock 9 na inaffirm naman ni Glock 9 sa TV Patrol. Although I do not support yung ginawa ni Badang, he has a point and all that. I do not know kung we are going to see Badang pa in the future events ng PSP. Pero as for Pivos, confirmed na cancel siya sa laban niya sa Olongapo. In terms of other events following that, I do not know. Pero nagsorry naman na si Badang. Yun yung nakita ko doon. Yeah. So, ito yung pangalawang line na gusto kay actress. Kung talagang eksena gusto nyong kalidad, kung talagang eksena gusto nyo kalidad umangat, dapat unang requirement bilang battle rapper, dapat unang requirement bilang battle rapper, college grad. Oy, I like this. Full of swagger nung dineliver niya to. Though Badang already anticipated points to kay Badang. Though Badang already anticipated this line and already said something about this graduate thing or educational background, isang buong angle nga, tinira ni Badang yan, di ba? Binubuli daw niya si Akata nung schoolmates pa sila. And, though Badang already said something about it, the way Akata delivered it, with the flow, di ba? Flow niya yan and so much confidence, to me, it still landed smoothly. Kasi kung paano dineliver ni Akata to, very different. Hindi yung parang, college grad! Baga yung selfie bars lang, hindi eh. Talagang so much confidence yung ginawa ni Akata. Tapos yung prep pa dito di ba, yung flow. So, to me, it still landed. Though again, anticipated na ni Badang itong angulo na to. Good job doon kay Badang at good job din para kay Akata na alam niyang i-expect na to ni Badang. So, pinackage niya very differently. Tapos sabi niya, panay hipokrito pangkala mo hindi makasalanan porket pag asenso hindi makayanan, panay palusot na lang di habol yumaman. Yan, yung mga na yan, mga social stuff. And man, I like this kasi nagsisimula ka agad, di ba? Yung kapag pinipit na agad ni Akata ng therapy session na may kasama personals, no? Yung lame excuses and justification yan, di ba? Ng mga hindi simply because they cannot crack it right there. Instead of finding more ways and motivation and putting more work to get to that level, they'd rather step back and find better lame excuse and justification. Diba? Yun yung sinasabi niya na mga ipokrito, porkit pag-asenso, hindi makayanan, panay palusot na lang, di habol yumaman. And di ba, we always hear that. Hindi ko habol ng pera, para sa kultura. Pero, if there's one person right now na has all the license to say this, man, si Akata talaga yun. Kasi we have to give him the props na dahil sa kanya umangat talaga yung TF. And everybody, di ba? Everybody is vocal about it and everybody talaga, nag-benefit doon sa Akata effect. Kaya siya may pinakalisensyang magsabi dito. Dahil, look at Akata, di ba? I'm not dissing him, pero he does not have the most technical writing. He does not have the best parts. He's not the most funny. He's not really top of the top before he became Akata. Diba? Yung nung Nico pa siya, he's not really top 10. That's real talk right there. But he was able
to increase his value, finding his own way. Yun yung sinasabi ko dito na if there's one person has license to do that, siya yun. Or to say that line, siya yun. Kasi nagawa niya paangatin yung value niya and along with it, all the other rappers using a character which is Akata. And tinatawag nga niya yung impact niya na yung Akata effect. So yeah, yun yung sinasabi niya dito na hindi porket palusot na hindi habol yumaman pero nag-benefit kay lahat and hindi lang hindi nyo lang parang hindi nyo lang mahanapan ng anggulo o ng butas yung ano nyo, yung goals nyo para kayo paano kayo makakaakit doon. Ang galing. Sabi niya, last bar na gusto ko, align brother, sabi niya, promise tutulungan kita basta ikay magpakabait, yung mga kamay mo, wag mo kung saan-saan dinidikit. So yan, ginab na kagad siya ni Akat. Ginab siya ni Akat doon, di ba? Yung issue ni Badang, alam na natin yan. Yung wag saan-saan dinidikit, magpakabait. Alright, so overall performance ni Akta dito, men, lakas ng intro talaga. Ang lakas ng intro. Kung meron man yung outstanding doon yung intro, di ba? Yung multi, yung rhyme, yung rhyme doon at saka yung bar. Perfect to set the mood and get the crowd on his side. Overflowing confidence at saka yung very laid back na vibe dito ni Akta, di ba? Simula pa lang, bumabanat pa lang si Badang. Kita mo, chill na agad si Akta. Kumbaga, parang iisip niya, this one's on the bag, di ba? Yung stage presence nila, magkaiba, pero parehong ramdam, di ba? You cannot say naman na hindi mo ramdam si Badang. Ramdam mo si Badang, di ba? So, he gets, one thing I like about Akita on this one, he gets you glued to him. And he knows how to connect with the audience emotionally. Yun yung pinakaiba ni Akita sa ibang battle rappers or sa ibang MC. I think that is the biggest breakthrough in his style. Or itong character na pinoportray ngayon ni Nico, si Akata. Yung emotional connection. There are people you watch in the battle rap scene because you wanted to get your brains overload with, di ba? With bars and, alam mo yung intellectual lines and all that. Those are sila GL, di ba? Sila Balakid, sila Sayad, sila Lanceta. Yun yung mga pinapanood ba? May mga tao talaga mga battle rappers that you're watching because you wanted to get your brains fucked up ng mga intelligent stuff, right? GL, Balakid, Sayad, Lanceta, there are those naman that you wanted to, that you are tuning in because of the flow, di ba? Yung kalimutan, sila Damsas, Maglas, Sin City, I don't know if you guys remember Sin City, English division yan, di ba? Magaganda yung mga flow. And there are those naman na pinapanood natin or we are into them or invested into them because of their multis or yung mga di ba? The way they construct their entire verses. Yan, sila Looney, sila Sak Maestro yan, di ba? May mga comedy rin, di ba? Sila Apex, sila Sinyo, pinapanood, sila Flick G, papanood mo yan kasi comedy and all that. But with Akata, okay, ask yourself, and you have to be honest with this. Ito honest question, what were your expectations when you click and watch him? Yan, nakita mo yung may bagong battle si Akta. Diba? You click and watch him. What were your expectations? Because he doesn't have the biggest bars. He doesn't have the funniest lines. He doesn't have the best flow. But you are there. Little did you know, because you're emotionally invested sa kanya. You are very curious what you are about to see and experience watching yung character na si Akta. Kaya if you see, di ba? Kahit walang bars and common rhyming nga lang yung ginagamit ni Akata sobrang nagre-react yung mga tao. I'll give you an example dito sa battle to, sa round niya. Sabi niya, yung rhyme niya na sa simula, sa start, sabi niya, hindi lang to good morning, magandang umaga talaga. And people are going crazy. People are popping for him like, imagine that line says by someone a lot less charismatic. Exactly. It doesn't have the same pop. It won't have the same pop. And there are people na talagang really trying to be funny and it's not working. But
to him, simple yan, di ba? Nang line na yan, hindi lang to good morning, magandang umaga talaga. But people go back and watch that, and people are, why do you think so? That's what I'm saying. Like, both of these characters, si Badang, Tito Badang, and Akata, both of them are really charismatic in two different ways. It's night and day, but both of them are really charismatic. Parang si Badang, you're waiting for him to do something funny. 'Di ba? Pinaparam si Badang na ano may gagawin dito or sometimes we are guilty na hinihintay natin magkamali si Badang. Hinihintay natin na gawin siyang katatawanan o gawin niyang katatawanan yung sarili niya. Right? Sometimes we do that. But with Akata, you don't know why. It's because you're emotionally invested in because of the emotional connection he makes when he throw his line, when he plays that character, that role, man. And that is the biggest weapon that he has in here because he is a character. He stays character talaga through and through. I like that. So yung theatrics lang kanina kay Balakid, 'di ba? Yung sana tinapat niyo ako sa uprising. Very effective, right? So man, first round pa lang nakikita na kagad natin yung difference between these two most tayo natin highly demanded artist or battle rappers right now. Si Badang at si Akta. Let's go on second round. Let's see what they have in store. Hey! Round 2! Badang! Let's go! Galing-galing ni Akata. Parang tanga talaga. Mapapasabi ka ng shit naman. Magkukwento ako ng saglit, dumaan ako sa palayan, may nakita kong baka. Kala ko si Shernan. Ano, Akata? Ganito na lang ba tayo? Kailan ka ba magbabago? Kapag hindi na nagpa-flash yung tae sa CR nyo? Kailan ka pa merong gagawin? Kapag yung pulang langgam matitim, iyong pag-aawayin? Puro ka reklamo sa buhay mo, hangal. Hindi mo ba iniisip yung pagod ng langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos puro ka pa reklamo sa buhay mo? Langgam, nawala tuloy ako. Puro ka reklamo sa buhay mo, hangal. Hindi mo ba inisip yung pagod ng langgam pag nabubuhat sila ng asukal? Tapos ikaw, puro ka pa reklamo. Nawala tuloy ako, tumawa kasi to. Sa buhay mo, hangal, tuwan-tuha, nawala tuloy talaga ako, putang ina. Gago kasi to. Oh no! Sayang talaga yung 50,000. Ilutin ko na lang, puro ka pa reklamo sa buhay mo, hangal. Hindi mo ba inisip yung pagod ng langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos ikaw, nawala talaga ako. Hey! Tangina. Teka lang, pagod sa asukal. Hindi mo He's ba really inisip getting yung into the momentum. pagod ng langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos ikaw, puro ka pasarap sa buhay mo. Nawala talaga ako, putang inang gulo. Ang ganda neto, guys. Ang ganda neto. Sige, ganito na lang. Putang ina. Ang ganda neto, Sige. wala. Kung puro yung ikaw lang yung taong marangya ang buhay. Pero ang mga kalooban naghihikahos. Kayo lang itong magaganda ang buhay pero naghihikahos. Tama yung sinabi ng The Woods. May pera, mayaman, may kotse, pero nakalimutan ng Diyos. Sobrang kapangyarihan, sobrang katakawan, sobrang kayamanan. Ikaw, putang ina mo, mayaman ka ng mayaman. Bakit kung walang mahirap, sino magtatrabaho para sa'yo? Tandaan mo, kahit mayaman ka pa, putang ina ka, pambalansi ka lang ng mundo. Kaya wag kang magmataas na tao, walang exempted dito. Dahil kahit gaano ka pa kayaman, sa simenteryo pa rin ang diretso mo. Kahit ikaw pa pinaka-bilyonaryo sa mundong ito, putang ina, wala magagawa yung pera mo pag dumating yung araw na ikaw ay maghihingalo. Kaya ka huwag magmapagmataas na tao. Alam mo, epekto ng pagiging mapagmataas mo? Gusto na maging kalapati ni Righteous One, putang ina mo. Kasi kahit anong gawin, wala ka pa rin kasiyahan. Kung kumpleto kinakain mo, dapat hindi ka ganyan. Gusto mo, tapusin na lang natin buhay mo sa mga pulis, bakit di ka maglaban? Total, adik ka naman, naglalaway sa FB niya. Sabog na sabog, nagdadrama kasi patay na raw yung daddy niya. May pakiramdam ka din pala. Pero ako wala akong konsensya kasi wala ka ring awa. Isipin mo, magdamag mong binubuhusan yung dahon ng gabi pero di mo mabasa. Hayop ka talaga. Oy, freestyle to Hayop ka talaga. Kailan ka ba aasta na tao ka? Alam namin negosyante ka. Pero bakit mo binibenta yung lupain ng Mall of Asia? Bakit? May titulo ka ba?
Pagkakaalam ko, siraulo ang titulo mo. Pero bilib ako sa taong to. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nakuha niya pa rin magpasaya ng tao. Kaya sabay-sabay tayo. Sayaw akata, sayaw akata, sayaw akata, siraulo ka. Gusto niyo ng real talk? Si Akata, pinalayas to ng mama niya. Imbis mga damit ang dinala, grocery at dilata. Totoo yan. Kinuwento sa akin nila Seta. Kaya pumunta naman tayo sa pinagmula na matindi mong problema. Di ba namatay ang ex-girlfriend mo dahil sa matinding lupus na karamdaman niya? Doon nagsimula ang problema sa mental health mo. Kaya hindi ka madala-dala sa US ng stepdad mo. Kasi baliw ka. Hindi ka naman nagbabaliw-baliwan, baliw ka talaga. Oo, totoo yan. Kasi unang dinala sa US, mama mo. Pangalawa yung ate mo. Pangatlo si Nick Nok Nature, yung kapatid mo. At sinunod yung mga apot mga pamangkin. Ikaw lang di madala-dala sa US kasi hindi ka pa magaling. Kaya wag mo kami tine-therapy session, wag mong ina-apply sa amin ang gamutan mo. Hindi namin problema ang magandang buhay na pinagdadamutan sa'yo. At alam ko rin mula isinilang yung anak mo, mama mo na bumibili ng mga gamit niya at hanggang ngayon siya pa rin nagsusustento. Kala ko mayaman ka, putang ina mo. Anong trip mo? Kaya kahit kailan hindi magiging proud sa'yo yung anak mo na pag-alaki niya, sirit mo. Kasi bata pa lang siya kung ano-ano na tinuturo mo. Tama ba naman na sabihin mo na ikaw si Kristo? Siraulo ka talaga. Pero medyo smart ka. Ako smart din. May globe pa nga, TM at dito. Pero sa bahay nyo, mayaman ka, kaya may sarili kang mundo. Angal pa ng angal kapag hindi masarap ang ulam mo. Wala ka naman trabaho. Alam mo, para masarap ang ulam mo, ulamin mo yung katulong mo. O isa sa dancer dito. Angal ng angal, pag di pa masarap ang buhay na ito eh. Putang ina no? Ano mang pinagsasasabi mo? Tatakbo kang presidente? Mandiri ka sa sarili mo. Putang ina, sa flip top ka, tinatarantado ka lang eh. Pilipinas pa? Ang ina mo. Ang lakas ng tama na ito sa ulo, putang ina. Gago, freestyle lang to kanina pa, gago ka. Huwag niyo ibubuto to. Sira ulo to. Ang mangyayari sa Pilipinas, lahat kayo masisiraan ng ulo. Maniwala kayo, ang gagawin niya lang, mag-chongki maghapon, tapos pahihirapan kayo. Papalakin yung tax, papalakin lahat, nanakawin lang ni Gago. Di ba? Totoo. Kaya nga nag-iingay ito dito eh. Gusto nyo tatakbo, Gago, tumakbo ka na lang palabas, okay lang yun. Gago. Tangina, kung freestyle lang, kanina, pinagbigyan lang kita. Pero si Akata, mahal ko to. Kaya palakpakan natin, putang ina. Alright. Round 2, Akata, let's go! Round 2. Alright, Maging alright. masama kapag Hindi. Tangina mo, dami mong sinasabi. Kala mo, ang dami mong alam. Sino namang gagong maniniwala sa'yo 41 years old ka na, nandito ka pa, badang. Tangina buhay yan. Ang sad ng story. Tumandang walang na pala. Ano yan? Porket sinabing life begins at 40, ngayon ka lang nagsimula? Magaling kang kupal ka! Panay ka cry kay Jesus Christ. Di ka man lang nag-try mag-seek ng financial advice. Ang kapal! Di ka na nahiya, ang kapal ng mukha mo. Pati si Toyo, yung binabraso. Yung iba nagbebenta ng tropeo, tapos ikaw magbebenta ng kaso. Fine. Numbers. Pagkatapos mong sabihin 100,000, hihirit ka bigla ng kahit magkano. Nagda-drugs ka ba? Tanginan to, last ng tama, sasabihin para sa views. Gusto mo pala ng malaking views, di sana nagpakita na lang ng titi sa bus. Malamas ka ng suso without consent. Magsalsal ka araw-araw, yun yung gawin mong content. O baka sabihin mo, di mo kailangan kasi may negosyo kang iyayabang. Tong chili garlic, thumbs up, sarap anghang. Kaso malaman-laman ko, asawa mo namuhunan, utusan ka lang.
Di ka na nahihiya? Babae nagtataguyod sa'yo. House husband all around. Ikaw ang dapat panagutin. Pag yung babae mong anak nag-settle down sa tulad mong palamunin. Sorry. Sorry. Yung anak mo tatandang may low budget na puday. Ganyan magiging outcome pag nahulma sa iyong kamay. 299 engagement ring, pang below average guy. Chance niyang magtagumpay, paiyot sa ano o sa Bombay. Sorry. Ganyan talaga kapag ikaw yung naging ama. Tangina na magpo-42 ka na eh. Tapos tanga ka pa rin. Imbis magturo, ikaw pang natuto nung tumulong ka sa anak mong gumawa ng takdang aralin. Di ka ba nahihiya tuwing may reunion inyong angkan? Sa kabila ng pang-uuto nila, paano ka nga ba nila pagmasdan? Sobrang saya. Sa'yo nakangiti sila. Sikat ka raw, nakakasilaw. Kaso iniimbita ka lang naman talaga nila para meron silang dakilang taga-ihaw, taga-buhat, taga-bitbit, taga-hugas, taga-is-is, taga-sinop, taga-ligpit, taga-kwento, taga-ngit-ngit. Hanggang sa pag nalasing, dama mo na ang inggit sa mga kamag-anak mong may mas narating. Palihim kang nanliliit. Chef, ang sakit! Kainuman mo, doktor, attorney, yung ibabalik bayan. Yung mga pamangking binubuli mo lang dati, ngayon inaarboran mo ng pinaglumaan. Limos relos, sapatos, tsaka kung ano-anong kasangkapan para mapagtakpan yung napag-iwanan niyang kalagayan. Ganyan mangyayari. Pag pinili diskarte, inuna forma. Gagraduate sa korte, subpina diploma. Tangina mo. Tumanda ka ng ganyan, gago, nakakaawa ka. Nakakulong ka sa pagiging tanga, kaya akala mo malaya ka. Kaya fuck your smart shaming, shame on you. Sa akin di yan uubra. Panampaldiwa to sa'yo, di ko lang basta itutugma. Pilipinas, ano na? Mas maraming badang kesa akata. Kaya iba't ibang lahi kumukubra. Para gisingin mga tanga, ilang result pa ba dapat tumumba? Seryoso, mas maraming badang kesa akata. Mas maraming mangmang kesa nagbabasa. Kaya mas maraming tumatandang tatanga-tanga kasi mas piniling magpaalipin sa mahirap na bansa. Hindi nga kayo nagsipag-aral, ba't pa kayo magtataka? This right here, man, is this is like this second round looks like a murder scene, at least to me. I don't know if this is really just bloody and wow. Now, okay, let's talk about second round. Padang, there's not much to talk about it, for obvious reason. Angles niya, nag-personal siya, and freestyle through and through. Kasi nakalimutan ni Badang yung kanya mga lines after kinuha ng mga langgam yung asukal. After bitbitin ng mga langgam yung asukal, nakalimutan na ni Badang. What is the next thing to say? Anyhow, overall performance naman ni Badang at that second round, man. Obviously, joke siya, but a lot of funny lines out there, okay? A lot of funny lines out there, just not really quotables, or at least to me, okay? I don't know with you. I know some of you might have, put something out there that, this funny. That's good. Clap to you. To me, personally, that is a really solid freestyle round. There, the lines are funny. So many funny lines there. Just not really
good enough for me. Didn't really cut it to for me to write it down. So not really quotable, but very entertaining round, to say the least. Give him props for really getting through his round. You know what I'm saying? Kasi not everyone can do what he did. Na napunan yung lost round. Not everyone. Most of the time, MCs, diba? When they choked out, like, shit, and like, okay, cut na lang. Okay, round din na. No, Badang didn't do that. You have to give him props for carrying his balls throughout that second round. And we have to give him props for that. And here's the thing. As a paying audience, yung mga pumunta, nagbayad ng ticket, mahal daw yung ticket. I've heard na mahal yung ticket dyan. As a paying audience, that's something you can appreciate about Badang. Right? He is still somehow making your money's worth. Right? Kasi you pay to see him naman, to battle him. Tapos, to see him and to see him battle him, no? To see him battle, to see him perform. And nag-choke siya. Tinawid niya yun. And still give you laughs after laugh after laugh after. You have to appreciate him for that, for making your money's worth somehow. At the very least, hindi niya kayo binigyan ng nganga na time. Hindi niya sinayang yung oras niya on that. So, props to that. Yun ang masasabi ko. Alright, now let's talk about Ata second round. Man, this is really bloody. Alright, so angles niya, age. Alright, Pinoy Pawn Stars, yung kay, Bostoyo. Business and hustles, tapos personals. These are the lines that I like from that second round. For me, dami mong sinasabi, kala mo dami mong alam. Sino namang gagong maniniwala sa'yo, 41 years old ka na, nandito ka pa Badang. So, what he's saying, kasi may, anong second meaning nito? Of course, yung first meaning niya, straight to the point na yan, na lagi namang yun ang pambanat kay Badang, bobo at low IQ daw si Badang. And this line na to, di ba, parang pinaka-anchor nito yung sinabi ni Looney, di ba, na nung laban nila ni Badang na sinorid, no? Right talaga pinubato ni Looney si Badang na bugok eh. According kay Looney yun, don't get mad at me. Pero yung second meaning nito is that, kasi sabi nila, with gray hair comes wisdom. In other words, is habang tumatanda, mas tumatalino daw, nag-grow ng wisdom because of experience, di ba? Because of mga natututunan, learnings, and all that. Kasi nga, as you age, you learn. Yun yung second meaning na binasag dito ni Akata na that saying does not apply kay Badang. Na sino gagawin niniwala sa 41 years old ka na, nandito ka pa Badang? Meaning, si Badang, even though he aged, he didn't grow wisdom. yun yung second meaning dito ng line na yun ni Akata, which is damn, ang bigat, di ba? And that's a good theme, Pag titignan mo yung buong theme ng second round, anchor dun sa line na yan. Pakinggan mo ba? Second line, sabi, pakinggan mo mamaya. Explain ko yan. Pero ito naman yung second line na sinabi ni Akata dito sa second round niya sa niya. Tayo ng buhay yan, ang sad ng story, tumandang walang napala. Ano yan? Porket sinabing life begins at 40, ngayon ka palang nagsisimula. Man, very funny way to insult someone's age and intellect. Diba, sa akin niya, yung una, yun yung, di ba yung unang line, yung, sino mang gagawin niya, say, 41 years old ka, nandito ka pa ba? Because, again, there's a saying out there that as you age, gray hair comes with wisdom, di ba? As you age, you gain experience, wisdom, and understanding of things. Learn, di ba? Yung paano nag-aano yung buhay. Ngayon, binasag yun niya, kata na second, hindi porket sinabing life begins at 40, ngayon ka pala nagsisimula. Again, it's a very creative and funny way to insult someone's age and intellect at the same time. Kita nyo? Yung first line at second line, talagang he did not only double down on the first line, punchline, parehong stand-alone yon na lines, and parehong double meaning yon. So, nun, back to back from Akata. Hindi lang siya basta pang-asar na ang tanda mo na. No, ang second meaning nun is intellect. Di ba kasi sinabi dun, life begins at 40, ngayon ka pala nagsisimula. Di parang ang tanga-tanga mo naman, hindi naman porket sinabi gano'n eh. You get what I mean?
Exactly. Kasi life begins at 40. Ang pinaka-meaning talaga doon is like, at the age of 40, now you're starting to live a life more of meaning. Kasi 'di ba, when you're younger, syempre you're wild, you're doing a lot of stuff, trying, exploring, and all that. 20s, 30s, pagdating ng 40, syempre you're more focused, you're more serious, their responsibilities are way different na sa buhay mo and all that. That's the meaning of that saying na life begins at 40. Now you're living a new life with new meaning. Yun po ang ibig sabihin nun. So like, ang galing. Tinira na yung age niya eh. Tinira pa yung intellect niya. And third line sa niya, ang kapal ng mukha mo, pati si Toyo yung binabraso. Yung iba nagbebenta ng tropeo, tapos ikaw magbebenta ng kaso. Yan. Mabigat din po itong line na to. Kasi, double meaning and ang ganda ng balance. No? Yin yang yung example niya dito. Talagang complete opposite nun. Kasi, ano eh, ganito eh, sabi dito, sabi niya kasi dito, yung iba nagbebenta ng tropeo tapos ikaw magbebenta ng kaso. When I say double meaning siya and complete balance siya, yin yang yung example because of this. Yung tropeo kasi, it is associated sa isang achievement. 'Di ba? Tropeo, yung trophy, it is associated sa isang achievement, goal, nanalo ka, competition, ikaw yung pinakamagaling and all that. Associated talaga yung trophy sa achievement. Ngayon, it is something that you can be proud of. 'Di ba? Kasi achievement siya eh. Yung kay Badang, complete opposite nun eh. Kasi ang negative anchoring ng setup ni Akata dito is yung kaso kay Hihian yun. 'Di ba? Knowing knowing anong kaso yung involvement ni Badang. Though siyempre acquitted siya, still he is involved sa ganong klaseng kaso. So, 'di ba ang galing nung double meaning niya, nagbebenta ng kaso, we already get that, yung first layer of meaning. Pero yung paano niya sinet up yung yin yang and balance and depiction ng good and bad, ang galing na yung tropeo, yung iba nagbebenta ng tropeo, oo. Which is value. 'Di ba? Bebenta ka of value. Nagegets mo? Tropeo is associated with something na pinaghirapan mo. Positive siya. Associated talaga siya sa isang achievement. Eh yung kaso, matuturing mo bang achievement yon? So, completely opposite yon. Di ba? Completely opposite yon. So, ang tinatanong dito ni Ata, yun na yung pinaka-highlight ng buhay mo. Di ba? Ang bigat. Ang galing no setup na yung iba, sobrang hirap. Ang binibenta na nila, yung mga achievements na ikaw, sa sobrang challenge, wala ka man lang maibentang achievement. Ang pinaka-highlight na lang ng buhay mo, negative pa yung anchoring, kaso pa. You get the point? Ang galing ng setup nung yung iba, trofeo yung binibenta, tapos ikaw, bumibenta ka ng kaso. Man, sobrang ganda ng setup at saka nung construction nung line na yon. Then, it's because of the depiction na pinapakita dito ni Akata. Yung association ng trophy, which is something positive, achievement, goals, winning. That's what it means. And kaso, sinet up niya dito na negative. Especially if you know ano yung kaso na involve si Badang. 'Di ba? So, yun yung kaya mong ibenta. Ibig sabihin, yun lang yung bagay of worth. Yun lang yung isang bagay na of value from your buhay. Kaso, tas yun pa yung kaso mo. Kaya, man, ang bigat nun. Sobra. Ang bigat. Tapos sabi niya dito, yung anak mo tatandang may low budget na ganyan magiging outcome kapag nahulma sa iyong kamay. So, we already know that. Basta yung kamay-kamay tas dinugtong si Badang, we already know. Double meaning yan. Alam mo na kagad yung association yan. Double meaning yan na nahulma sa iyong kamay. Double meaning na bobo si Badang. Of course, yun yung sabi niya nga dito, yung anak mo tatandang low budget. Yung, alam mo na yun. So, bakit? Kasi nga, bobo si Badang, low budget. Yun yung unang meaning na pinresent dito ni Akata. And, yung second meaning niya, nahulma sa iyong kamay. Kaya siya magiging low budget na, kasi nahulma sa iyong kamay. Knowing, di ba, yung issue ni Badang,
Grabe, sobrang yung mga layers dito ni Ata masasakit. Masasakit talagang personals na. Tas eto, hanggang sa 'pag nalasing, dama mo na ang inggit sa mga kamag-anak mong may mas narating, palihim kang nanliliit. Eto talaga sobrang real ng grounding nitong line na ito. Kasi hindi lang siya nag-a-apply kay Badang. Yeah, I'm sure you know someone or somehow, some way you felt this way, 'di ba? So, this one is coming from the ano, reunion scheme. Baka ano, ito yung reunion scheme niya. So, ang bigat nito eh. Again, this does not only apply kay Badang. I'm sure that this somehow, some way, some of us felt this way. I, at some point in my life, felt this way. Grabe. Ante, nagsisimula na dito pala, nagsisimula na yung therapy session, no? Parang ano eh, parang nakikita mo, parang dinudukot ni, ano eh, parang dinudukot ni Hakata yung kaluluwa ni Badang dito. Sinasabi niya 'to, eh. Nakita mo yung reaction ni Badang kanina? Oo, nag-a-agree, eh, nag-a-agree. Tapos sabi niya dito, yung mga pamangking binubully mo lang dati, ngayon inaarboran mo na ng yung mga pamangking binubully mo lang dati, ngayon inaarboran mo na ng pinaglumaan. Grabe, therapy session started, grabe. Sobrang sasakit nitong mga real talk na 'to, Kasi don't forget, eto na yung sinasabi ko kanina na eto yung anchoring ng buong second round. So yung 41 years old, excuse me, may ano ako. So, bakit mas masakit itong mga lines na ito ni Akata? Again, don't forget na yung opening line ni Akata dito is 41 na si Badang. 'Di ba? Yun yung opening line niya, eh. Tapos reunion na, yung ano na talagang, tawag dito, naliliit daw si Badang sa mga ano, ibang kamag-anak na may mas na-achieve. Tapos yung mga binubully niya lang dati na pamangkin, inaarboran niya na ngayon ng mga gamit, 'di ba? Mga pinaglumaang gamit, grabe. So, 41 si Badang, yun yung premise na sinet up dito ni Akata sa second round. So, anong kinalaman nun? Ang pinupunto dito ni Badang ni Akata is 41 na si Badang, magsisimula pa lang siya sa buhay. Tapos yung mga younger than him, may mga narating na or na-achieve na sa buhay. Ang sakit nun, 'di ba? Ang bigat nun. Lalo na 'tong line na 'to na yung mga binubully mo lang dati naarboran mo na ngayon. Kasi nga ikaw 40 ka na, 41 ka na, life begins at 40 sa'yo, eh. Tinake mo literally. So yung mga a lot younger than you, mga pamangkin mo, guess what? They're already there. They have achieved things. May narating na talaga. They are there. So, mabigat 'tong mga lines na 'to ni Akata, which is amazing. Tapos ito, sabi niya, ganyan mangyayari kapag pinili, diskarte, inuna, porma. Gagraduate sa korte, supina, diploma. I like how he is attacking this social, ano a social issue or question right now, di ba? From the motivational speakers and mentors and those who are social media rich, di ba? Sila nagpauso na itong yung question na diskarte o diploma. And I like how Akata is addressing that and attacking that. I even saw a video of Akata answering the same question. Sabi niya, nung sinagot niya yun, to him daw both. Dapat mahalaga daw yung diploma tsaka diskarte. Galing lang kasi nagawa niyang i-incorporate yung topic na yon na all over the place ngayon, social media, because of the social media reach at mga motivational speakers. Na-incorporate niya yun sa battle na to. Pause. This is the genius of Akata in the second round. Sobrang linis and clear nung naging setup niya para magkaroon ng depiction na ginagawa between diploma and diskarte. Diploma pointing to him, diskarte pointing to Badang. Ang galing, ang linis nung ginawa niyang depiction at saka example na eto yun, ito yung tsura ng diploma at diskarte. Ito yung diskarte lang or diploma, diskarte. Amazing.
Amazing. Just goes to show yung intellectual level talaga nito ni Akta. So overall performance, second round, this is what I'm saying, simula pa lang this is what I'm saying, no? Simula kasi nang nagka-traction yung mga motivational speakers and mentors and social media reach, nagkaroon na ng smart shaming. Binanggit din naman yun ni Akata. To the point na yung mga nakatapos ng pag-aaral, sila na ngayon yung minamalit, diba? They are being mocked. Diploma at diskarte, parang gano'n eh, 'di ba? Parang gano'n na yung nagiging setup, 'di ba, ng mga social media reach at saka ng mga ng mga motivational speakers. So parang pinapalabas na maling desisyon 'yun sa tao kapag nag-aral siya. Alam mo 'yun, parang maling desisyon, sayang sa pera, sayang sa oras kapag pinili mo yung diploma o nag-aral ka, which I know we can all agree na hindi never naman naging sayang when you choose education, eh, 'di ba? Kasi ah, ah, tama 'di ba? I mean, kailan ba naging maling desisyon, 'di ba? 'Yun. So, I'm sure that we can all agree with that kasi yung and I like this second round kasi maganda at saka malinis yung concept na ginawa dito ni Akata. In-incorporate niya yung mga bagay-bagay na sa therapy session niya, 'di ba? Yung concept pa lang na okay, ito yung buong anchor ng second round ko, yung edad ni Badang at saka yung utak, yung IQ ni Badang. Tapos na-i-stretch niya yon, 'di ba? Na yung IQ idugtong natin yan sa issue ng diploma at diskarte. Yung age naman natin 'yan, i-incorporate natin 'yan sa mga achievements ni Badang. So ang galing, na-stretch niya, na-showcase niya, talaga na-expose niya. And yung last bar or yung last angle dito, yung education diploma diskarte, I like it kasi I believe na I know that you guys also believe na you can incorporate naman talaga education at diskarte at the same time. So you don't need really to pick. And I like yung ang ganda ng mga layers ng mga quotables ni Akata dito sa round 2. Ang ganda ng mga layers, 'di ba? Kanina in-explain naman natin. So yeah, strong round 2. This is for me personally, round 2 is a lot stronger than Akata's first round. Sobrang daming quotables dito. Hindi ko napipiliin kung ano yung pinakamalakas na line dito. Hindi, pipiliin ko na nga. Sige, yung dalawa sa akin, yung Tropeo, tapos yung kaso yung binenta, yung kay Boss Toyo, tsaka yung mga pamangkin binubuli mo lang dati ngayon naarboran mo na ng mga pinaglumaan. So, I think those two lines are stand out talaga. Second round. So, first round, I'm gonna have to give it, nakakalimutan natin mag-judge. Ano pa? First round, I'm gonna have to give it a little bit kay Akata. Second round, I'm gonna have to give it Akata pa rin. Siyempre, obvious naman. Tignan natin, baka may pasabog dito si Badang at ma-knockout naman yan si Akata dito sa third round. Third round, let's go. Round 3! Badang! By the way, guys, excuse me palagi akong umuubo. Talaga man yung lalamunan throat ko. So, let's go. Round 3. Binenta ko doon yung kaso ko. Oo, kasi isang bangungot siya. Kaya ko siya binenta kasi sa korte, binasura na siya! Itong sintu-sintu na to, bakit naiinggit ka dahil sa vape? Dahil wala ka, meron ako. Meron kasi akong pakikisama, hindi katulad mo. Kahit saan ka panliga pumunta, kung ganyan ang asta mo, walang re-respeto sa'yo. Pasalamat ka nga sa kanila, binibigyan ka ng battle kasi naaawa sila sa'yo. At kung hindi dahil kay Pibos, hindi mo mararanasan yung mataas na talent mo. Tapos pati siya kinukupal mo. Kaya binaban ka sa flip-top eh. Ganun ka kagago. Putangin na PSP! Gera na ba? Gera! PSP! Gera! Gera!
Kasi kulit ako. Sobrang, sobrang aggressive nung linya at delivery ni Badang. PSA. Gano'n naman. Gano'n. Gusto lang yung sumagot. Namiya ka pa. Hindi nag-pay off yung hype ni Madam. Hindi nag-pay off. Nag-backfire pa. Sobrang aggressive at saka lutong yung delivery tsaka nung words, gera. Hindi nga game di ba? Normally, third round, game, PSV game, flip-top, game. Hindi nga talagang enough nga ni Badang yung talagang aggressive with aggressive delivery. Hindi game, gera na PSV. Gera na. Gera. Sobrang galing na bumalik. Sa Pilitan pa. Alam mo yung, akala mo siya sabay lahat yung crowd sa'yo. Alam mo yung akala mo may mga kasabay ka. Nagsimula ng high tone. Tapos naramdaman niya, siya lang mag-isa yung magre-react. Gustong bawiin. Gustong bawiin in the middle. Gera. Daw niya siya lang yung nag-react. Kaya siguro mga sila. Naramdaman siya lang mag-isa. In the middle of the words, gustong bawiin. Si Badang. Hina-highlight pa. Inulit natin. Parang patay na eh. Di ba baliw ka? PSP! Gera! Gera na ba? PSP! Gera! Parang patay na eh. Di ba baliw ka? Bakit maayos kang pumorma? Ikaw lang yata yung first class na taong grasa. Kaya pag nanlilimos siya, libo gusto niya, ayaw niya ng barya. Katulad dito sa PSP. Nanlilimos ka na pataasin ang iyong talent fee. Bakit sino ka ba? Ano ba talent mo? Gusto mo, sample lang kita ng talent ko? Gusto nyo? Bakit ka nanghihingi ng mataas na talent fee mo? Kaya mo ba ang mga boses na ganito? Wala ka na masilbi sa mundong ito. Magpapalseto, kaya mo ba to? Tangina mo. Yun ang binabayaran na malaki, hindi yung talent mo na walang silbi. Obit ka na, tanga ka pa, baduy ka pa, putang ina ka, kaya pa? Kaya wag mo akong i-underestimate. Para sa akin makipag-debate, hindi mo ko kaya, kahit tawagin mo akong matanda at kuya. Si Tito Badang, kakaibang talent niya. Tangina, buhay ka pa? Pulsuhan niyo, baka patay na. Kaya wag mo akong maliitin. Dahil ako'y naghahanda na rin. Maliit na bagay, talent na tunay, kahit kailan hindi ka makakasabay. Mga paa mo ngayon nasa hukay, good luck sa karir mo, goodbye. Tangina! Madali makipagkubalan, madali mandawit, madali makipagyabangan, madali manlait. Pero iba yung may talent, iba talaga. Kahit patay ka na, maririnig pa rin ang iyong kanta. Parang Francis M. at Andrew E. Hindi na kailangan ng battle para mag-iwan ng legacy. Kaya aking tanong, kaya mo ba ito? Baka hindi, wag ka na magbubuhat ng bangko. Si Tito Badang, low-key lang ako. Kaya bago mo i-down, gawin mo muna ang ganito. La 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 la. Pero papa. La 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 na na. La 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 la. Yan ang rap skill, tanga. Tangina mo! Yan
ka ng rap skill, tanga. Tanginan nyo, ako lang may gawa nito. Kaya pag may gumawa nitong estilo ko, mga putang ina nyo, mga tamod ko lang kayo. Akata, piling matalino. Lahat gustong ayusin, pero sariling utak mo, hindi mo maitono. Time. Round 3! Akata! Let's go! Ay, grabe sa third round, di ba? Grabe sa third round, di ba? Grabe sabag ni Madama. Grabe yung pasabog ni Madama. Everybody's really getting wild, man. Even I am. I'm getting freaking wild out here. Oh, that is so crazy, man. It's the first time did anyone did this before? Ever? Man, I'm not very sure. Put in the comment section if this is not the first time, but this one's really crazy, man. Really effective. Everybody, all the judges, look, the judges over here, and the crowd, crowd, all the other MCs are really, man, they're really enjoying it. Everybody's going crazy. Damn. Let's go, Aga. That's right. Get it. Sabi ko na, buti hindi ko sineryoso yung paghahanda eh. Puki ng ina mo ka talaga. Ang galing mo! Ang ina. Oy, kayo! Gusto nyo ba talaga ako makita bilang masama? Sa ganong paraan ba talaga kayo nagiging masaya? Pwes sige, ngayon maririnig nyo na yung mga salitang masasambit lang kapag merong... Wow, man. May props din si Akata, mask. Wow. Yeah! Good morning. Ano ba? Ooh, may props din si Akata, damn. Game. This is interesting. This battle really is interesting. Ang sarap mang rape! What? Feeling mo ang laki ng titi mo pag yung babae lumuluha. Walang hintong sa pilitang pagbayo hanggang ibigay nila ng kusa. Mga biktima umiiyak, akala mo kung sino. Porket di nila matanggap na ang pagpapakita ng balat ay pagbibigay motibo. Ang mahuli para sa lipunan, kadire. Pero kung pag-iisipan nyo lamang maigi, para saan nga ba ang puke, kundi parausan ng mga titi? Sadyang gawin natin, mga lalaki, di nyo kami masisisi. Kaya pag ako ng galaite, itong mga nasa harap na babae, pahinga lang sa akin, ihi. Seryoso, sinong hindi sasangayon? Na kung wala lang sanang batas, malamang lahat tayo ginagawa yun. Huwag na kayong maging denial. Mga lalaki, kahit sagad magpakabanal, pag nagbinatayan, diyan makakaiwas magsalsal. Kaya kung nakilala ka bilang manyakis ng sambayanan, okay lang yan. Sisihin mo yung tropa mong hilaw kung bakit pinatuloy ka pa, pangalawang beses na pala yan. Okay lang yun! Yakapin mo yung bintang. Normal lang naman na pag nalalasing, natitigang. Lalaki ka ba dang? Sino ka para di maglibog? Sino ka para di maghangad magpalabas ng tamod mula sa sagrado mong itlog? What? This is such a sudden Lalaki ka ba dang? Normal lang yan. May gawa-gawa lang societal norm, kaya ka nahusgahan. Kapag mayaman at gwapo, wala yang kaso. Kaso pag mahirap, kamukha mo, hanap abogado.
This is such a sudden turn. Kaya kung ako sa'yo, magparami ka ng salapi. Umiyot ka ng umiyot. Huwag mong i-deprive yung sarili at baka mamatay kang malungkot. Seryoso, manyakis ka, badang. Kailangan mong tanggapin yun. Kailangan mo lang magpayaman para di ka makulong. Oh. Kailangan mo magpayaman para di ka makulong. Tangina. Kailangan mo magpayaman para di ka makulong. Puki ng ina. Huwag mo nang itanggi pa. Maraming senyales. Malamang paboritong video mo pa nga, pagdudukit ni Andrea Brillantes. Dukit. Inan to. Look at the girl Pag right here. nakakita ng panty na may Hello Kitty, agad-agad is getting wild. Sa banyo, dali-dali. Kamay up and down sa titi just to molest the inner child. Bars. Malamang, pati yung timestamp ng mga hubaran sa lumang pelikula sa ulo mo. Kung ba't ka nagkaganyan, alamin natin yung buod. Yung nanay mong utak toge, para daw sa aranasan di ka malugi, nung bata ka, di ka lang basta pinadede, pinakain ka pa ng puke. Kaya elementary pa lang, hinahanap-hanap na niya. Early childhood ni Badang, nanghihipo na siya. Laging bad sa mga palaruan. Mga batang gusto lang magbahay-bahayan, niyayaya mo ng kantutan. Kaya nga nung nagbinata, nag-rap siya bigla para mga babae mabenga. Naging kaliwang kamay ni Francis Magalona. Kaya pala may Francesca. Ooh. Yan ba natutunan mo sa Itbulaga? TVJ style ng pangmomolestya. Pagtapos manggahasa, makakalaya, dadaanin sa komedya. Ano? Masarap ba sa pakiramdam na yung utak mo alembangin? Buti na lang, no? Medyo pangit yung anak mo, di mo basta-basta bebembangin. Sorry. Pero kung dumating man sa puntong di mo napigilan, nalasing ka, inatake ng sobrang kalibugan, isipin mo na lang, okay lang yan. Dahil kung isipin mo, dati rin naman, yung pangatlong mga kasarian, hindi tanggap ng lipunan. Kaya huwag kang mag-alala, baka bukas makalawa, yung mga pangmomolestya ng bata, panggagahasa, tanggap na rin nila. Hindi yun malabo. Pagkat imbis ikondena yung issue, pinagtatawanan nyo pa. Kaya kayong mga natuwa sa sinabi ng maskara, nakakasuka. Nakita mo? Di ka naiiba sa mga hayop na yan. Sa mga hayop na yan, di ka naiiba. Marami dyan, tahimik lang, pero di ka nag-iisa. Alam ko, masakit talaga yung mga sinabi ni Akata. Pero totoo lahat yun. Okay na, magpahinga ka na. Time, judges! Akata versus Badang. Kung nagustuhan niyo yung laban na yun, alam niyo na! Ang mananalo dito, makaka-advance sa second round ng Matira Mayaman at magkakamit ng bonus na 50,000 pesos! Ang pinili ng mga tagahatol, 5-0, panalo si Akata! Nice. Teka lang! Huwag niyo muna itigil yung camera, dito ka muna. Paano ako pupunta sa second round kung di mo dadagdagan yung bayad? Isipin mo ha, All right. I'm just waiting for the right angle though before I speak forth my third round. Okay, third round. Wow, man, third round is the most entertaining round, honestly. But there was a sudden,
pasabog coming from Akata. Okay, let's talk about third round. Though we already know who won, 5-0 Akata. I was just waiting for the right, frame and all that. Okay, third round ni Badang. These are the angles na ginamit niya, rebuttal siya, tapos nag-focus siya sa talent and value. Okay? Yun yung kanyang angle. Lines that I like from that was yung binenta ko daw yung kaso ko. Oo, kasi isang bangungot siya. Kaya ako siya binenta kasi sa korte binasura na siya. This one right here, this line has a potential, but I know it could have been improved kasi I don't really get it. So it's like admitting na you're selling something of no value, di ba? Parang, it does not make sense, di ba? Sabi niya, binenta ko daw yung kaso ko. Oo, kasi isang bangungot siya, kaya ako siya binenta kasi sa korte, binasura na siya. So yung anchor nung binenta niya is something na ibinasura ng korte. So like, I don't get it. So it's like admitting that selling something of no value. Kasi you said it yourself, basura, di ba? So parang ang labas niya eh, mga ngalakal si Badang dito, di ba? And si Toyo, junk shop, right? So I really don't get it. I know what he's trying to say, di ba? Yun yung mga lines ni Badang actually, may mga lines siya simula first round. Simula first round kasi first round lang naman talaga na-split niya yung buong round niya. Yung round niya, first round, meron siya mga lines talaga na may potential. There really is a potential. Magaganda yung concept at saka yung punto na he's really trying to deliver. You know what I'm saying? But I think yung construction lang at saka delivery and all that, siguro dun lang lacking. Pero the potential is there. You know where he's trying to go in there. So yeah, we have to give props kay Badang that. Even in this one, I know what he's trying to say is something na parang gusto niya i-justify na, okay, binasura yung kaso ko eh. No? Yun yung punto niya, di ba? Yun yung punto niya. Kaso sana hindi yung nirebat na binenta, di ba? So parang binenta mo yung basura. So like, what? What are you? So yeah, yun lang. Yun lang actually yung nasulat ko dito sa round 3 ni Badang. Because, di ba, he's saying, that overall performance, man, very surprising yung round 3 ni Badang. Given how it all started hanggang ngayon, sobrang natatawa pa rin ako. Gera. Sobrang epic nung ano na yun, nung moment na yun, no, ni Badang. These are the things that I'm telling you na, of entertainment value kay Badang. Diba? Yung mga gantong moment, yung you are tuning in. These are the moments why people are paying to see Badang. Which I explained a lot earlier, diba? Kung bakit, why people are paying and why people are really, out there to see Badang because of these moments, which is very entertaining talaga, very entertaining. So, very surprising third round for obvious reasons, diba? Yung singing, amazing, diba? Pasabog yun, very ambitious yung attempt. Though I understand the anchor of it is talent and value. Yun kasi yung pinaka-angulo niya, di ba? Kasi Akata, humingi ka ng talent, humingi ka ng mataas na talent fee, tapos gusto mong i-ano yung value mo. Tapos, parang pinamuka ni Badang kay Akata, bakit mahal yung talent fee niya? And bakit irreasonable naman yung demand ni Akata for high TF. Kasi nga yun yung taka niya, di ba? Sabi ni Badang, ba't kaya ba to? So, pinapakita din ni Badang na kung siya man ay bayaran ng high TF, it's because he is talent fee nga, di ba? Ba't niya talent? Because talent fee nga. So, ano ba, anchor nun? Talent. So, binabayaran siya because of the talent that he's showing. And he showcases talent na kumanta siya, Kaya ko talaga lang yun. Yung parang two lines, punchline lang. Pero I like that na kinanta niya, di ba? Almost 80% of his round, di ba? Every 1-2 kanta. So that's really good. Pinamukha siya kay Akata naman na irreasonable yung demand mo of high talent fee kasi wala naman talent na pinapakita eh. Di ba? Wala naman talent na pinapakita. Which is, I understand. Sobrang pasabog talaga yung third round na yun. And very entertaining. Man, sobrang entertaining. Yung PSP Guerra. PSP Guerra. Ngayon natatawa pa rin. Next comment pa si Badang, parang patay.
Maski siya aminado eh. Diba, ang ganda kasi lutong eh. Lutong ng delivery. Sa ganda ng word. Talagang very aggressive. Tapos biglang Giena. Tapos wala ni Badang. Pa, Giena. Pati. Tapos grabe din naman yung turn of event. Pagdating kay Akata round 3, may sabog din siya yung alter ego, yung maskara, si Akata on his darkest, deepest, darkest side. Parang yun yung evil version ng Akata talaga. Grabe yung angles doon. Rape, badang case, manyakis, tapos may itbulaga pa siya doon, that. Tsaka yung social, di ba, yung relevance ng mga banat ni Ata. So, grabe. Ito yung mga lines, medyo talaga, yung lines sabi niya, kaya kung nakilala ka bilang manyakis ng sambayanan, okay lang yan. Sisihin mo yung tropa mong hilaw kung bakit pinatuloy ka pa pangalawang beses na pala yan. So, ang ganda dito kasi yung pangalawang beses na yan, siya eh, naging meme talaga siya. Talagang, I wouldn't say quotable, pero talagang, siya eh, tumatak diba, sa isip ng lahat. Even kahit na hindi ka fan ng battle rap, alam mo na kagad, diba? Badang, tapos pangalawang beses na yan, all that. Ang ganda nung pinresent, how it was set up is as an argument. Ang ganda ng argument na pinresent ni Akata, diba? Ba't ka pa pinatuloy ng tropa mong hilaw? Pangalawang beses na pala. So, ang logical argument niya dito, dapat nung una pa lang. Diba? Dinismiss na or kinonfront naareglo na dapat yan nung first time pa lang. Ba't hinintay pa yung pangalawang instance? So, sinasabi dito ni Akata is hindi lang si Badang dapat yung sisihin, pati yung tropa niyang hilaw na bugok. Parang yun yung gusto niyang palabasin. It's not my words, ha? Yun yung yung argument na pinapresent ni Akata na pareho silang may kasalanan kasi hindi mo na dapat hinintay pa na nagkaroon ng second instance kung that serious. Pangalawang line niya sa niya, pag nakakita ng panty na may Hello Kitty, agad siyang getting wild. Sa banyo, dali-dali kamay up and down just to molest the inner child. So, ito sobrang lalim na ito and very psychological yung yung reference dito tsaka in depth. Ang bigat na ito because there's this inner child hindi naman theory pero there's this inner child kung tao dyan, idea, and concept rather. There's inner child psychological concept na lahat daw tayo merong inner child, and that is the real character, personality, or being that we all have, that we all carry. Yung inner child is yun. Yun yung ating inner being, where all our deepest sense, deepest emotions, darkest experience, traumas, hurts, pains, everything, that is where it all resides, diba? If you look at yung mga taong may problema, trauma, or whatever, yung mga negative or mga negative anchoring or positive anchoring, lagi siyang most of the time, palaging ang source nun is yung inner child experience or yung childhood experience natin, and that all is stored in that inner child concept or inner child in every individual. Ang tangis kasi parang ang sinasabi dito ni Akata, kaya nga 'di ba yung reference niya sumunod nun, yung nanay hindi lang daw pinadede si Badang, pinakain pa ng tapos yung mga kalaro daw ni Badang na nagyaya bahay-bahayan, niyaya niya ng alam niya na. So, ang sinasabi dito ni Akata is na yung ganon na sakit or whatever na yon or nangyari na issue kay Badang na yon, I won't say sakit pero kasi some people would consider it na sakit, pero yung issue na yon na nangyari kay Badang that he's involved with, it's because it was nurtured or nangyari childhood experience. So, kaya siya napunta sa inner child. Tapos, double meaning pa yung child. Dahil alam naman nating issue na involve si Badang, di ba? Child. So, ang galing yung layer nung nung line na yun. This is the biggest line for me, third round. Hindi yung gera na. So, lakas ng gera. Patay. Pero ito, yung inner child na to, ina-address dito, ito talaga, nag-all out na talaga si Akata ng
therapy session dito. So, ina-address dito ni Akata yung childhood experience or yung inner child concept or inner child issue ni Badang na ni-resolve niya or na lumabas yung expression nung 41 years old na siya nung nagkaroon siya ng or nung late na, hindi pala 41, nung late na nung nagkaroon ng issues si Badang. You get it, right? So, inner child, nagsimula yun nung bata pa siya, which is ang pinaka-inangkor doon ni Akata is yung nanay nga daw ni Badang, hindi lang siya pinadede, di ba? Tapos, it grew, ni-nurture niya hanggang sa nangyari na nga yung nangyari sa kaso ni Badang. And, child na molest. Sabi niya dito just to molest the inner child. Yung molest ng inner child, molest child molestation. Yeah, you get that. Ang galing. Sobrang, man, kinikilig ako sa mga ganyang lines. And sabi niya, yan ba natutunan mo sa Itbulaga? TVJ style lang pang mamolestya pagtapos manggahasa, makakalaya, dadaanin sa komedya. So, again, ang anchor naman nitong line na to is yung kapag mayaman at pogi daw, lusot sa kaso. Pag mahirap at pangit, kulong. So, yung reference dito, TVJ, is, di ba nga yung sila, ano yung kasama nila sila Looney, di ba, sa Itbulaga? Pa-perform sila doon, di ba? Nila La Francis M. I forgot, man, dang. What in the comment section? Ano nga yun? Ano yung segment na yun? Kasama nila sila Basilio, di ba? May segment ng Itbulaga na yun tapos nagra-rap sila doon. So, yun yung reference at saka syempre yung Pepsi Paloma na reference dito yung sa TVJ. Ang hindi ko lang magets is yung issue kasi kay Pepsi Paloma, hindi naman yun hindi naman yun molest. Molest ba yun? Hindi naman di ba? Rape yun at saka murder. Yun yung issue, ha? We're not saying na ginawa to ng TVJ, pero yun yung reference, yun yung issue nun, yung sa kay Pepsi Paloma sa TVJ. But I understand yung second meaning na pagtapos manggahasa, makakalaya, dadaan sa komedya. Yun kasing ginagawa daw ni Badang ngayon. Pagtapos maakwit, kalaya na si Badang ngayon, dadaan sa komedya. Di ba? Perform siya. Entertainment naman talaga. Comedy naman talaga yung taka ni Badang. Though hindi ko na to me, it just does not make sense yung yung TVJ style lang pang mamolestya because I believe, I don't know, kasi parang of right age na nun si Pepsi Paloma, di ba? Sexy star siya. So, yeah. Pero guys, remind me of that segment ng Itbulaga where they perform. Man, I forgot. Time. Why did I forgot? Yun. Tapos, ito yung last line na gusto ko dito sa third round na to ni Akata. Yung, hindi yun malabo pagkat imbes ikundi na yung issue, pinagtatawanan nyo pa. Damn, ang ganda. Ito yung pinaka yung seal. Ito yung pinaka nag-tie up ng buong concept ng third round niya. Sobrang galing ng rounds ni Akata, honestly. Though itong third round, overall, man, very dark, obviously, very rough, and very tough talaga yung angle at saka yung approach na binitbit dito ni Akata na napanindigan naman niya and he was able to really carry through it. Sobrang short lang pero it explains everything nung tinay up niya dun sa hindi yun malabo. Pagkat imbis i-condena yung issue, pinagtawanan niyo pa. So, the third round is not for everybody's hearing, honestly. Not for everybody's hearing. Pero pasabog yung third round la pareho. Si Akata si Badang of talent, si Akata of props. Very smart and fresh yung concept ng third round ni Akata. Almost like GL, no? Yung smart, ganun ka-smart yung concept. Man, you cannot deny that. Yung second round, ang ganda rin yung concept ng age. Di ba? Yung 41 years old. Tapos yung nag-iisisimula ka pa lang. Tapos therapy session. Tapos ito naman, ibang atake naman. Yung issue naman. Kasi yung second round, ang therapy session doon ni Akata is wala pang nararating sa buhay mo. Tanda mo na. Third round naman is yung issue niya. And yung child molestation something. Ganun. So, very beautiful, napaka-elegante ng concept ng 2 at 3, very smart, almost GL-like, and ang galing. So, overall, battle concept for me, nanalo si Akata, di ba sabi? The 5-0 to me, all 3 rounds, Akata. Pero kung hindi ganito kalakas yung third round ni Akata, I would have given this one to Badang, honestly, man. Entertainment factor. Kasi yung battle concept is like this.
entertainment talaga yung bit-bit ni Badang throughout the round. All throughout talaga, yung concept ni Badang is entertainment, yung bit-bit niya. Kay Akata naman, sense, substance talaga. Punto per punto sense at saka heavy substance. Yung bit-bit ni Akta, yung social relevance, yung showmanship ni Badang, tapos projection and delivery kay Badang yan. Pero yung social relevance, bars, punto, concept, technicalities, Akata yan. So, man, I hope that you enjoy this one as much as I do. Parang meron pa silang gagawin dito. I don't know. Tapusin natin to. But to me, all 3 rounds, Akata. Top 1 ako, top 2 siya, tapos mas malaki yung binabayad mo sa mga tanga. Oo nga. Pinagtulungan si Huwag ka nang Pindus. kukuha ng mga rapper na corny. Si Apex, 500,000 ng talent fee. Tagahugas lang ng puwetso ni Looney. Huwag ka nang kukuha ng mga rapper na basura. Nandito naman kaming dalawa. Kung bis lang ang pag-uusapan, putang ina, malakas ang aming karisma. Pengi pera. Nice. All right. Okay. So officially, Akata advances sa Matra Mayaman. Win over Badang. May all 3 rounds. I hope that you enjoyed this one as much as I do. December pa lang. Inihintay ko na to. Last year pa. Honestly, you watch my video, Akata versus Pistolero. I already made comments on that na I'm looking forward to Badang versus Akata. And man, this one never failed to deliver. I'm so happy about it. I hope that you do as well. And what can I do, man? Can I say? This one is one for the books, man. I hope that you enjoyed this one. Put in the comment section things that I missed out, and please, please, please help me reach that 1,000 subscribers, and I can only do that by your help, guys. Share this one if you love this. Like this video if you enjoy this. Subscribe. Show your love in the comment section. I always reply in our comment section, and if you can also share this one in your socials, man, that's something that I really really appreciate from you guys. Man, I'm doing my best to bust my ass out and give you, man, quality contents like this one, like the other ones. And if you are into battle rap and all that stuff, man, I have some, not a lot, but some contents. Yeah, most of my contents are battle rap reviews. I also do music reviews. So man, I hope they enjoy my content. Not only this one. Watch all the other contents that I put out, and please get the name out there, get the people out there. Share this one and help me grow and reach that goal. Thank you so much. I hope that you enjoyed this one. Enjoy the rest of the weekend. I love you guys. Mwah.